May na-experience ka bang mga katoksikan na kliyenteng niloko ka? Actually, hindi kliyente. VA agency. Hindi na kami nababayaran ng mga VA sa ilang real buwan? estate. 2 months yung Hala, hindi malaki na rin parang yun, oo. Noy. Grabe, no? 2 months. Na Kayong nasa audience, anong mararamdaman nyo kung hindi kayo binayaran for 2 months? Full-time to ni? full time. Kapal na mukha, Doy. Spill the tea, girl. Hello mga kabarangay. Welcome back sa Buhay Virtual Assistant Podcast. Ako si Jam at ako ang host nyo for today. Ngayong episode na to ay meron na naman tayong isa pang guest na talagang 35-digit earner. Ayan. Napakayaman naming kaibigan. Oo, napakayaman, no? Makabayan. Oo. At nagtatrabaho siya sa isang financial firm, no? And he's none other than ang reyna ng kabanatuan. Yes! Gerard! Hello. Dahil Gerard ko. Pero bago tayo magsimula, pakisulat sa comment, gay or straight. Hala! Joke lang. Very straight po siya, guys. Very straight. Hindi lang halata. Hala! Anyways, so, tawag dito, G's, alam ko naman na very introvert ka, pero salamat at pinaunlakan mo ang aking imbitasyon. Salamat din sa pag-imbita. Ano ako, baby, nakakairito. Mas mababy pa sa akin, Day. So, G, kung natin patagalin pa, pakilala mo sarili mo, anong ginagawa mo as a virtual assistant? Ay, ako si Gerard, Tagalog. Go! Pagod na ako mag-English. Go! Ngayon, I'm currently tagged as executive assistant ng client. Pero ang ginagawa ko is I manage the business. Ako yung operations manager nila, and then ako din yung nag-aasikaso ng mga technical stuff sa business. Taray. So, from EA to OM, feeling ko soft launch OM yun, no? Gano'ng katagal mo na ginagawa tong, like, everything, freelancing, everything? Nag-start ako mag-VA pre-pandemic 2019. And then, ayun, hanggang ngayon. Talk to us about the journey. Like, from 2019 onwards, paano yung naging journey? Pagkatapos ko kasi mag-resign as a trainer sa isang BPO company, nagbakasyon muna ako for a couple of months, and then sabi ko kailangan ko ng mag-earn ulit. So, naghanap-hanap ako ng mga online na trabaho. Yes. And then, nakahanap ako. I started as an ESL. Nag-ESL ka? Hala, hindi namin alam yun, ha? Yun yung unang-una. Sino mga anong mga country yan? Japanese and Chinese yung mga students ko. So, yung pag Chinese, yung mga bata. Tapos pag Japanese, more on mga matatanda na. So, ayun. And then, natuto akong mag-Upwork. So, nag-try lang ako mag-upload ng resume ko sa Upwork, and then nakakuha ko ng first client ko doon. Hindi siya agency, pero parang siyang agency. And then ang work ko doon is email associate. Email associate, tagasagot ng email ng isang kilalang magazine sa US. Magazine. Okay. Tapos, ayun, doon ako nagsimula. And then doon din nagsimula yung joke na 3.75 na biroan. Hala! Tapos nagka-GC doon. Oo. Kaya ako nakik sa GC. Tapos ayun, after siguro almost a year dun sa client na yon, may nakita kong isa kong trainee before sa BPO na nag-work sa isang VA agency. Then tinanong ko lang siya na kung okay ba dyan. And then, ayun, ni-refer niya ako. And then, doon ako nag-start real estate acquisitions manager. Nag-refa ka pala, Day, in fairness sa'yo. Doon ako nag-start na maging magastos kasi sobrang, ayun, malaki talaga yung... Doon ka nakakuha ng first million mo. Hala! Joke lang. Sabi mo no. No.
Ano, pag sinasabing no, sabihin yes. Okay. So yun, then nag-Reva ako. Kaso nagkaroon ng issue with an agency. Kwento ko na lang later kung ano. Sa ramen ron, no? Sa ramen ron. Oo. Yun nga, nagkaroon ng issue with the agency and then yung client ko sa agency na yun, dinirect hire na ako. Tapos, and then, yun yung time na nagkaroon ng issue sa US, yung tumaas yung ano nila. Kaya nag-close yung business na. And then this client na currently meron ako, ayan. Ito na yung bumuhay sa'yo ng bongga. Gano'ng katagal ka na dito? Magwa 1 year pa lang naman ako sa kanya. Pero dahil grabe, no? Very sufficient, no? So, very happy ako sa Ikaw yung nag-presenta yung rate mo o sila yung nagtaas or whatever? Meron silang pinresent na rate. Actually, tinanggap ko agad yung rate na pinresent yung nila initial rate. Yung initial rate. So, it's sabihin tumaas na, Twice na siyang tumaas. Invite yung friends natin. Twice na siyang tumaas. Taray. So, but so far, you're very happy with this specific client? Very happy. Sobrang happy. O naman, day, Diyos ko naman, te. Kung malaman mo kung ano yung sweldo ni bakla, baka, self-pity ka ng ganyan. Sorry! Very happy na ako sa $5 ngayon. Yes, day. Parang alam ko naman kung ano yung mga monthly rate mo, day. Hello, kang ano dyan, te. Kaya nga, pagka binubudol ko siya, oo, agad siya eh. Ayan. Okay. So, doon sa since 2019, freelancer ka na, kung kani-kanino ka ng kliyente na punta, anong natutunan mo doon sa 5 years mong journey as a freelancer so far? 5 to 6. Kasi sa freelancing, hindi siya yung sobrang stable na trabaho talaga. So, may mga times na liligwakin ka ng client mo or magko-close yung business ng client mo. So, ang pinaka nakita ko na magandang gawin pag nasa freelancing or sa VA industry is to show your value sa client mo. So, kasi pag pinakita mo yung value mo sa kanila and alam nila na ikaw lang yung makakagawa nito and ikaw lang yung nakikita nila na itatap nila pag may mga problema or ano. Hindi ka nila tatanggalin. That's how you stay relevant. Mm-hmm. No. As long as pinapakita mo na, uy, si G ganito yan. Kaya ni Gito. Be a freelancer na hindi ka hindi ka disposed. Mm-hmm. 'Di ba? Yung tipong hindi nila paano gagalaw yung mundo nila pag wala ka. Mm-hmm. Ganon. For example lang ito, the past few weeks nag-Hong Kong ako. Sobrang hinanap ako ng client ko. Alamin natin, kahit nasa Hong Kong ako, nagme-message siya na, anong gagawin dito? Tapos, ayun, parang sobrang importante mo sa business nila na hindi sila makakagalaw nang wala ka. Yun. Correct. At saka iba yung may time na sinabi sa akin sa client, parang I don't know how to run this business without you. Yung pinakamasarap pakinggan, no? I think doon mo naman sasabi dahil na siya na yung the one, no? Siya na yung the one. So you see yourself staying there for like more than 5 years. Kung papalarin, kung may growth, diba? Kung other than your flat rate, do you get any other benefits with this client? My client is paying for my tax. So, siya yung binabayaran niya yung tax ko dito sa Philippines and then meron din akong W2 sa US. So, PTOs. Yep, PTOs. 13th month. 13th month pay and then profit sharing. So, tingnan mo direct client to, di ba? Direct client, pero there are such benefits. So, guys, meron pa rin mga direct clients na nagbibigay ng mga ganitong benepisyo. So, it's very, very possible. Exhibit A, si G. No? So, ang aking tanong naman next ay, we've been talking about all the goods in your life. Pero, ano naman, or may na-experience ka bang mga katoksikan na kliyenteng niloko ka? Actually, hindi kliyente. VA agency. Yun pa yung sinasabi mong mamaya na. Okay, spill the tea, girl. So, I was hired sa isang... But do not spill the name. I was hired sa isang VA agency na, yun nga, we're focused on real estate. Tapos, okay siya nung una eh.
okay siya. And then nagdagdag sila ng e-commerce na side ng business. Kaso, nung nagkaroon yata ng problem dun sa e-commerce, sabi na may problem sa e-commerce side, hindi na kami nababayaran ng mga VA sa Ilang real buwan? estate. 2 months yung Hala, hindi malaki na rin parang yun, oo. Day. 2 months. Tapos, ayun medyo magastos kasi yung VA agency owner dito sa yung Philippine entity. Medyo May Philippine entity. yes, oo. Meron siyang partner, yung Philippine entity may partner na nasa US. Pero yung agency was addressed sa US. Okay. Tapos ayun, hindi So, kami nabayaran. grabe, no? 2 months. Kayong nasa audience, anong mararamdaman nyo kung hindi kayo binayaran for 2 months? Full-time to ni? Full time. Kapal na mukha, Day. So, yung pera, pupunta sa bulsa, hindi sa bulsa nyo? Or you don't know? Hindi namin alam. Pero ang press release nila is, yun nga, kasi binayaran daw yung mga utang dun sa Which is not your problem dapat. If they have money issues, then dapat nag-cut off sila ng tao. At hindi sila nagpatrabaho. Kapal na mukha, te. Kapal na mukha. Kaya sobrang swerte mo yun sa client mo, dahil kasi kahit hindi ka nagtatrabaho. Charing! Hindi, productive si G, dahil. Productive ako. O, productive sila ng chat, G. Sa Zoom for the past Hindi, dahil. Wala siya sa Zoom kasi siya ay na-outgrow na namin ang isa't isa. Sino Hindi, ka? hindi na kami friends, dahil. Wala, ano na siya, kabanatuan gay na siya, dahil. Oo, nagta-transition kasi siya ngayon. Hala, nagdayan! Anyway, so, tawag dito. So, sa mga gustong makahanap ng ganyang client na may premium rate and benefits, anong tip mo? Optimize your Nakuha profile. mo ba siya, nakuha mo ba siya agad-agad? Or Actually, hindi ko siya, ayaw ko was siyang that the tanggapin initial? before. Ayaw ko siyang tanggapin before kasi nakita niya ako na may experience ako sa QuickBooks, which is an accounting software. Sabi ko, parang hindi na ako ganun ka-updated sa current na updates ng QuickBooks. So sabi naman niya, no, don't worry, hindi QuickBooks yung gagawin mo. Email management lang gagawin mo. So, ayun. Hanggang sa, initially, meron na talagang mga benefits na offer. Pero ang tumaas eventually ay yung inyong hourly rate na umaabot ng 7 digits a month. Day, milyones yan a month. Mga ano yan. Ang weekly niya is $250. $250. $250,000. Oo, ganun siya, mi. Yudoy, money is nothing. Hala! Oo, di ba? Ramen ron. At dahil dyan, siya ang magsasagot ng ramen ron later. Dahil nandito si Dan at si Mami Chess. Ayan, di ba? Hindi! Okay. So, my question is now, are you happy with what you're doing? Kasi, hindi naman lahat ng tao happy with just earning money. Like, are you satisfied with life? Right now, I'm very satisfied with my life. Pero sabi nga nila, it's like a relationship na hindi araw-araw mahal mo yung tao eh. Pero araw-araw pipiliin mo. So araw-araw hindi ko man gusto yung ginagawa ko sa araw-araw, pero pipiliin ko na gawin yon kasi sa lifestyle na meron ako. Parang si TJ Monterde yun, Day. Diba? Pipiliin kong maging sayo. Hala! Diba? Ulit-ulitin man. Hala! Pero Day, our lifestyle, sometimes we're stuck kasi gusto natin i-feed yung lifestyle natin, no? Gusto natin na, kasi masaya naman lifestyle natin ngayon. No? Pero eventually, I believe na, I believe darating yung panahon na yung pera na yung humahabol sa atin. Ganun kaya yun, no? Gusto ko yung mga borlogs na lang may pera ka, ganun. Parang ikaw, ginagaya lang kita ngayon. Ay, hindi da. Ikaw role model ko. Hindi, pero gets you ba? Like, we're not gonna be working all our lives. I think this is the perfect time, 20s, 30s, to
build your income for your golden years, diba? Yes. And then invest it on something na passive maybe in the future. Like, you have other investments at the moment besides your bank account. Meron mga, may business on the side, so Yeah, so something like that, no? Para mabuhay. Well, G, andito na tayo sa pinaka-exciting round, which is ang surprise round. Na-surprise ka dahil? Ganon! Oo, na? So, it's this or that. okay. So, I'm gonna give you two options, me. At pipili ka kung alin doon at bakit. Are you ready? Ready. Okay. Number one client or multiple clients? One client. Because? Na-try ko na magkaroon ng multiple clients. Nabaliw So, ka. oo. Yun yung time na nagsischedule tayo mag-gym pero hindi natin natutuloy. Kasi, Yes! I'd rather sleep. Hindi pala sleep yun, nap. So, ginagawa mo siyang dahilan kaya hindi tayo natuloy. Hindi, kasi ano eh. Tinamad ka talaga. Tamad din talaga. Not gonna lie. With time tracker or without? Either, kasi Right now, you have time tracker now? wala. Pero time tracker is not an issue naman sa akin. Honestly, ako din. Pero mas gusto ko sanang wala kasi I have multiple. Or else, it will just be running. You know what I mean? Okay na lang din sa akin yung time tracker. Wag lang mag-screen record, screenshot. Ganun. Lalo na sa pag-EA ka. Kasi may mga sensitive na info. Correct. Parang naka-pin piece mo kay Daniel kanina. Hala! Correct. Oh, at least alam mo nakikinig. Nakikinig ako. Alam mo na. Oh, 'di ba? International clients or local clients? International client. International. International. Oh, bakit international dahil? $3. Maluho tayo dito. Maluho tayo. Oo. Diba? Ito na yung daming gustong bilhin eh. Kaya nga hindi yung sama-sama sa mga live niya kasi pag nasa live niya kung ano-ano na-check out ko dahil. Ako din naman. It's a thought that counts dahil. True. Oo, hindi. Babalik ka pa ba sa BPO world? Hindi na. Bakit? Masaya ako sa current rate ko ngayon. Na Pero hindi kaya grateful ibigay. ka. Very grateful. Ang daming Foundation. learnings na Ano shade na foundation mo? ano ako ngayon, vanilla. Yes! Vanilla yan, te. Kapal ang mukha mo. Sus ko, day. Foundation day. Oo, hindi. 6 to 7 digits earner ka na ba? Pwede mo hindi sabihin. Alam mo naman na yun, pero sabihin ko hindi. Pag hindi talaga, guys, alam mo na yung sagot eh. No? Pero, on a side note, no, like, 6 to 7 digit earner, did you get there right away? Hindi. Anong ginawa mo to get there? Kailangan mo mag-step up and then mag-aral. Aralin mo lahat. Like, kagaya na alala ko last year, day, grabe ka mag-Zoho, ha? Naging Zoho guru ka na nga, day, eh. Zoho God nga ako ng business. Ako naman Monday, ikaw Zoho. Zoho. Diba? So, ngayon nag-set up parang Monday extra. Diba? Ay! Dollar! Ganon. One biggest mistake. Gito mo na tayo, day. Kailangan ko pa ng kape, day. Naantok ako. One biggest mistake na nagawa mo as a virtual assistant. Naging complacent ako. Bakit? Like, can you elaborate, please? Nung nasa real estate ako na, alam ko na meron akong matatanggap na commission by end of month. Nag-chill ka? Nag-chill na ako. Hindi na ako nagtawag-tawag. So, alam ko na may darating ako malaki by end of month. So, ano na lang muna, chill na lang tayo. Tulog-tulog na lang, ganun. So, never do that. Kailangan, kung may goal ka sa buhay mo, kayod lang ng kayod. Ano, bakit? Bakit? Kasi tayo nasa fine dining restaurant. Ay, just na tayo. Complete the sentence. I'm G and the biggest regalo ko for myself, I blame. I'm G and the biggest regalo ko for myself is time with my family now. Ay, pero ba't ka nandito sa Manila ngayon? Joke lang, huwag mo sagutin. Sige, elaborate mo. Time with my family kasi almost 10 years andito ako sa Manila while working sa BPO. So, birthday ng loved ones ko, hindi ako nakauwi. Holidays, hindi ako nakauwi. So, now, since nag-freelance ako, nag-VA, I get, parang ang tawag dito? Meron akong time with my family. Nakapag-travel ako
with my family, nakakapunta kami kung saan-saan, nakakain kung saan-saan, and pwede ako mag-work kahit saan. So, may time ako with them. That's good kasi ito naman talaga ang reward ng remote work talaga Mm. eh. You may not have like yung best time, but at least you can take your work elsewhere. True. 'Di ba? Pero of course, may options naman to take a leave, Mhm. 'di ba? So, and may mga contracts naman na flexi, Yes. no? So, kung nasa flexi ka, good. Kung may PTO ka, good. Pero meron pa rin kasi mga VAs na shifting pa rin, but can work remotely, which is also good. No? Tsaka Which kung is, magastos ba? yes, mag-work ka, ti. Huwag ka mag-inarte. Yes. Kung madami kang chinek out kagaya ko na isang araw, work ka ulit, dahil. Di ba? Ako din, kaka-check out. Oh. Ganun yun ang motivation ko dahil para mag-work hard. Yes. Pag tinatamad ako, inaantok ako, check out ako, pak! Bangon ako agad ay. Mhm. Bangon ako agad ay. Ganun. Thank you so much, G! Did you enjoy the episode? Yes. Why? Why did you enjoy? Say it. Because I enjoyed myself. Yes, you enjoyed yourself. G, may nais ka bang i-plug sa ating mga viewers? Right. Wala naman, just follow Barangay VA and then Makabayan sa mga social media, Facebook and TikTok. Yes. At alam niyo ba, si G ay dating dancer. Uy. May commercial yan. May commercial yan. Nilalagay ko yung link dito sa Uy, wag. description box. Ayan, para makita nyo. That's it for today. Maraming salamat mga Mima. Gutom na kami. Mag-ramen na kami sa Ramen Run. And we'll see you guys again on the next episode. Bye!